Hello! Nag-un magkalit. Uy! Naunsa ba? My life, my joy living. Hello. Good morning mga amiga, amigo. Ayan, early morning. Today is 5:30 in the morning at it's Monday. Ayan. We are going to cook rice and then parang may ulam na kami. Ayan. Kasi mag-work yung mag-asawa. Yung anak ko, yung daughter ko. Ayan. Ganon talaga ako, guys. Pag nasa bahay, ayan na, naka-duster lang. Minsan, palagi akong nag-short, pero naka-duster ako niyan. Nagmamadali akong magising kasi I know na working days parang ngayon. So, ayan na, nagmamadali ako at hindi pa ako nag-checking doon sa mga nagsusupport din sa akin. Kaya ngayon, mamaya pagkatapos dito, mag-checking po ako. Ayan po. Damihan ko na lang. Siguro mga 3 cups na siya. Gisain ko para dala naman sa lunch. Sa ngayon, hindi ako mag-live siguro. Mag-ano lang ako, talking dito sa Calandracas. Ayan, sari-sari ang pag-uusapan natin. I-share ko sa inyo para tayo ay happy lang sa mga ganap-ganap natin. Ayan yung sun, napaka-linaw. Hello! Nag-un magkalit. Uy! Naunsa ba? Hello! Kumusta ho kayo? Andito pa ako kumain ng hapunan. Ayan po guys, intro lang po yun. Kanina magaan din. Ayan po. Today, early at mag-usap-usap around tayo Calandracas and habang kumain po ako. Nakita ang ko. Ayan po. Ngayon po, pag-usapan natin, ang ulam natin, ayan, kumain po ako ng isda na actually, sinugba po ito. Ayan po. Paano to? Ayan po. Sinugba yan. And then, ginawa kong anong tawag nun? Yung gisabuan. Ikamatisan, nilagyan ko ng, basta lamas, lagyan ko. Kung sino mang mga nakarelate dito sa mga ulam ko, ayan guys, pinobre lang. But then, healthy. Kasi walang oil dito eh. Tubig lang, lamas, saka yung pangpalasa. Ayun. Kain po tayo. Guys, ako lang mag-usa ngayon. Alone ako ngayon. Wala akong mga alaga dito. Umalis guys. Sila. Nagbanding sila sa ka-office mate dahil hindi nila yung mga bata. Nasa polo sila. Next sa town dito, sa Liluan. Ayun. Kaya, ayos-ayos po ako dito. Nakapaglinis, huwag kayong magtaka guys sa pultahan namin kasi hindi pa to tapos. Ito yung gray, tapos yung yellow, kailangan ko pa yan, ako ang mismo maglagay kasi yung anak ko ang naglagay dito. Matagal-tagal na yan, pero hindi pa tapos. Parang last year lang yan. Yun, kain tayo. Habang nag-uusap tayo.
Kumusta kayo mga kaibigan, mga amiga, amigo, how are you today? Late na po ang gumawa ng video ngayon kasi po nag-arrange po ako sa mga gamit dito sa loob ng mga bahay. Inuna ko yung mga gamit na dapat i-dispatch sana, na hindi na pwede gagamitin, yung mga papel-papel, yun. Inalis ko. And then, yung nag-vacuum ako dito, hindi ko na lang kinuna ng video kasi ganon din naman mag-usap lang naman tayo. So next time guys, mag-vacuum na din ako kasi meron naman akong previous na video na naka-vacuum, di ba? Nag-vacuum ako. Guys, pero hindi ko na-update kayo sa health routine seminar, yung previous kong video kasi po na-busy po ako sa natinan ko ng kasal. Sinong nag-message? Parang may mag-message. And then, last Saturday, hindi po ako kasi hindi ako nagpunta doon dahil dinala ako ng anak ko, gitreat po ako niya, pag-pedicure, manicure, tapos nagpa-puts pa. Kasi nga, pagka Sunday, yesterday, attend ako ng kasal. Yun. And then, pagka Saturday ng gabi, pagka Sunday, kagabi, hindi rin ako nagpunta doon sa seminar. Mayroong mga in-charge doon. Hindi ako nagpunta doon dahil nag-attend ako ng kasal. So, siguro guys, kung sinong nanonood ng mga short video ko, yun, may mga pasauna na in-upload ko doon. Actually, hindi ko lang ma-promise na mabuong video ko. Parang putol-putol na yun. Kasi, totoo guys, nahihiya akong kumuha ng detalye talaga yung from the start sa kasal at kasi nahihiya ako dahil formal yung mga tao doon, at saka mayroong doon, may camera talaga, photographer na with respect din. Ayaw ko nang magtayo ng tayo. Kailangan tayo, nasa formal din tayo, diba? And then, nakakuha ako ng mga short video nung pagdating ko, and then, hindi pa nag-start ang program. And then, sa totoo guys, ang saya. Sa buong buhay ko, ewan ko, siguro mga 10 years ago na naka-attend ako ng kasal. And then, yun na nga, alam ng anak ko na sinabi ko sa kanya na suportahan mo ako kasi pag pumunta kayo ng kasal, di ba, maghanda kayo ng yung magpalinis ng kamay, yung magpa-pedicure, ayan, yung mga babae, di ba? And then, magpaganda sa buhok. Pero hindi ko na, hinayaan ko na yung sa buhok kasi, baka makulang kami sa budget. And then, nagpa-puts pa ako kasi, yung paa ko kasi, kailangan talaga na malinis, tignan, kasi party yun eh. Silver wedding anniversary, 25 years sa kasal ng kaibigan ko kasama sa church. And then, yung suot ko kasi guys, sandal, hindi shoes. Mabuti yung close shoes, kailangan hindi na mag-pedicure, diba? Tayong mga babae, ganun yun. Oo. And then, nagpalinis ako yun. Madali nga istorya, pinalinis ako, gitreat ako ng anak ko. And then, after kami doon, naglimpyo, natawa nga ako kasi yung kamay ko guys, nilagyan ito ng yung motif ng kasal, yung parang emerald green. And then, na-realize ko nung after natapos na tong isa, na-realize ko, sabi ko, parang sagwa, baka
iba ang paningin nila sa akin. At saka, actually guys, pwede naman kami maglinis, pero hindi yung talagang sagwa tignan. Oo nga. Tapos hubad na hubad talaga tayo. Kami mga nasa sa Seventh Adventist, hindi po kami pwedeng mag itong earrings, magsingsing, kung ano-anong lagay, except kung merong relo, watch yun. And then, doon ko isasasabihin sa inyo ha. Even manonood yung mga kaibigan ko na sa church, pasensyahan na lang niyo ako kasi yung anak ko todo support sa akin. And then, hindi ko inisip na mag-against ako sa kanya kasi sinuportahan talaga niya ako. Before pinaghandaan, binigyan talaga ako ng budget na makahanap ako ng isusuot, sandal, parang ganun. And then, sa daling istorya, siya pang nagpaganda sa akin. Pinagandahan talaga niya ako. And then, ang sabi niya sa akin, Mama, meron akong kasi yung anak ko, meron talagang mga gamit yan kasi minsan, sorry. Kasi po yung anak ko, po yun nasa home create, and then siya ang mag-host. Kung mayroon silang mga programa na siya ang mag-host. At saka, bibili talaga ng mga gamit niya, yung parang basta yung kakailanganin sa katawan niya. And then, ang sabi niya sa akin, Mama, asan na yung banggol na, may banggol kasi yan. Pero ako ang nag-keep. Kasi, ako ang ibig sabihin, ako ang nag-ayos sa mga gamit. So, nilagay ko lang doon. And then sabi niya, saan yung banggol? Sabi ko, bakit? Sabi, isuot mo. Sabi niya, pambira naman daw. Pag pumunta ko doon, hubad na hubad. At saka, yung kasi banggol, parang yun, yung parang relo. And then, sabi ko sa kanya, naku, baka mabadlungan ko. Baka masawayan ko. Sabi niya, wag mong isipin yan kasi hindi ka naman nag-kwintas, nag-arios, Mayroon siyang arios talaga gold, guys, pero hindi ako mahilig mag-gold. Mas noon, hindi ako mahilig sa gold. Ang gusto ko lang yung white gold, yun. Ayoko nang yung parang hipata, tapos magkwintas ng gold. Parang gihipa tayo. Ay, sorry sa mga joke lang yun. And then, buwan ka ng sa daling nga istorya, pinasuot niya ako. Pero yung arayos, wala. Yung hikay. Pero yung banggol, guys, pinasuot talaga niya. Sabi ko, o sige. Pero iniisip ko, Lord, ikaw nang bahala. Kasi hindi ko naman iniisip na nagbanggol ako na ipaibog-ibog pa doon sa mga walang isip ko yan. Kasi ganon yun Kaya hindi daw mag-alahas para walang compare. Parang ganon. And then, at saka nandoon talaga yan sa sa Bible guys. And then, wala lang, yung simple lang na tao, babae, ang And then, kaya nga guys, yung, yesterday yata na yan, kasi tuwing umaga, mag-listen po ako ng channel. Mag-listen po ako doon sa mga kanta, and then after sa mga kanta, mga phrases, and then pagkatapos doon, may research ako doon na sanctuary in heaven. Kaya parang, kung ang mga kasalanan natin, doon pala yun na natuklasan ko na ang sanctuary pala ay hindi na lang natin pag-usapan yan kasi hindi yan ang topic. Ang topic ko lang, kalandrakas po ito, pero wag lang muna yan kasi baka
Yung iba ayaw niyang magmakinig kasi parang ano na, basta someday i-share ko sa inyo yan. And then, yun na nga, nagsuot na ako ng banggol. Ayan, yung banggol ng anak ko is gold. Nagsuot ako ng banggol. And then, ito, parang wala lang, wala namang nagsasabi na gano'n. Tapos pagdating ko doon, sabi ko, aba, ganito pala ang Paradise Garden. Ang ganda. Ang in-expect ko yung garden talaga, pero, yun, building. Para building siya ba, pero mga function room, siyempre pagpasok mo doon, hindi ka pa nakapasok doon, may mga garden, pero ang akala ko yung wedding nasa labas at saka garden. Alaga kasi Paradise Garden eh. Yun pala mga function room, and then maganda talaga kasi may mga decoration. Pero kung walang decoration, parang simple lang na building. And then, sa madali nga istorya guys, napakasaya. Doon ko na-observe na napakasaya yung programa. Smooth ang programa sa namin sa kasal ng kaibigan ko, sa church ko. And then, yun, may mga nagkanta, and kasama rin ako kumanta doon sa sa What Our Friends Are For. Kumanta din kami, mga kaibigan niya. Kasi kanang tatawagin ka kung sino ang gustong, yun nga ang ipaparating doon sa sa mag-asawa. Maganda ang nila, maganda talaga ang program na ginawa nila. Hindi katulad sa iba na simple lang. Maganda. Kaya sabi ko, alam ko na, kung halimbawa man ako yung mag-asawa, kung halimbawa mayroong kasulon, alam ko na kung sino ang gagawin, kukunin ng anong tawag nun, yung taga-ayos ng program, wala na ako sa isip ko. Yung taga-organize ng kasal yun. Ang ganda. Yung din nila, yung food, nagpa-cater man sila. Hi, Lena Catering. Ang ganda ng Lena Catering guys, sa Cebu yun. Cebu City po yun yung kinuha nila. Ang ganda. Unang kain ko pa lang unang hungit ko, sabi ko, aba, yung beef, inuna ko, wow. Ang sarap, parang malambot na maano mo yung talaga yung lasa. Wala akong natikman na hindi masarap. Talaga yan, kahit yung pansi, yung bami, basta, sabi ko, ang galing nilang magluto. Expert silang magluto, guys. And then, ang mga taga Cebu, siguro alam na nila yun. Pero hindi ko alam kung magkano ang per head. I-search na lang nyo guys kung sinong taga Cebu. I-search nyo yung Maria Lana Catering. And then pag uwi ko, mga mag-alas 9 umuwi ako. Wala pang tao dito, hindi pa sila umuwi. Kasi yung apo ko, si Liam, nandoon siya sa seminar. Gabi-gabi po yan. Kaya ngayon, hindi siya maka-attend ngayon kasi sumama siya sa mami niya. Naligo sila sa pool. Yun, niya. Gusto ko sanang magpunta doon guys, kaso lang, siguro bukas na, hindi ako magpunta ngayon dahil ginawa ko na maglinis ako kasi pag nandito yung mga bata, hindi talaga ako makapag-kure-kure kasi mga samukan ba? Marami na akong pananakain. Mga samukan ba? Kaya yun, inayos ko dito. Mag-vacuum na lang ako dito sa kwarto ko.
Bakit kasi tapos na ako magano ng... Ay, mayroon pang konti na ayusin ko. Yun. Kami, guys. Alam mo yung tudaan ko, pabaw, oh. Sabi lang init na pa. O, dili na kasi init. Pero lami. Anong oras ka ba ngayon? Alas 6 na pasado. Anyway, alas 7 man mag-start. Tsaka may mga naka-in-charge naman doon. Hindi po ako makapag-live ngayon guys kasi yun na nga, ano ako. Kung gusto kong mag-live, yung nakaharap ako sa camera, kaya gumawa na lang ako while eating. Gumawa na lang ako ng mensahe sa mga kaibigan ko na, yun nga pala, today yung, klaro pala ang electric pano. Today, ako, hi Tita Ching, umuwi ka pala sa Cebu. Pinuntahan kita sa live mo, pero hindi kita, yung ibig sabihin, nagtutok talaga kasi busy ako Tita Ching. And then, kahapon, saka ngayon. Pero, nag-watch ako. Alam mo na kung saan ako mag-watch. And then, kay hi Bon Galaban, thank you so much Bon. Rin ako ngayon Bon. Kanina ko pa inumpisahan yan. And then kay Tati Fitita. Makikita niyo guys kung ano ang mga comment ko doon na yun. Full watch talaga po yun. And then yung ibang Batuski din. Yun, Batuski, padayon mo ang channel mo kasi workout ko rin eh. Maganda talaga pag may ads yung bahay mo, diba? Parang ma-encourage ka talaga mag-upload, yung gano'n. Yan si Batuski kasi hindi ko alam Dudong kung bakit hindi mo tinigil mo yan. Thank you so much. Kay Striker, bumalik na gano'n siya, nag-comment siya. Sana tuloy-tuloy kayong magpa-member. Guys, mayroon na akong ID, pero hindi ko pa. ID sa SSS, pero hindi ko pa natutukan ha. Ko pa. Kahapon nagsabi ng anak ko, akin na yung cellphone ko mo. Dahil i-update na niya yung siya ang kasi noon mag-update. I-update daw niya yung SSS ko. Sabi ko, wag muna kasi alam nyo guys, yung cellphone ko kasi pag ginamit ko ng mag-edit, yun, ang tagal ma-full battery. Yun, nagtanong ng anak ko, akin na daw kunin niya yung phone ko para ma-update na niya yung kuwan. Tapos tinanggihan ko, sabi ko, wag muna kasi 14% pa lang at saka gagamitin ko. Kahapon po yun nga, nagsasabi kami, sabi ko gagamitin ko at 4 o'clock parang magamit ko kasi mayroong attend nga ako ng kasal. Sabi niya, sige next time na lang. Naintindihan niya kasi guys, ang hirap pag mag-vlogger niya, isa lang ang phone mo. Mayroong dalawa, mayroong isa sana pero nasira. Ewan ko nga ba, siguro kung mayroon kayong cellphone, ingatan nyo na hindi siya mahulog. Kasi palaging nahulog yun. Sinasampal kay Gab-Gab, yung apo ko. Pag nag-text ako kasi, pag nandyan siya sa akin, sabi niya, Mama, stop phone, stop message, stop chat,
Hindi ko nakayaan mo ako, maglaro ka lang dyan. Biglang ganunin yun. Palaging nahulog yun, talaga nag-stop. Ang sad ako noon kasi yun nga sana papalit-palit. Kung halimbawa mag-upload ko dito, mayroon na naman akong isa, di ba? Yun, ngayon, isa lang talaga. Ang mahirap. Pobreng vlogger. Ay, pobreng vlogger. Mayroong natandaan ako noon, may pobreng vlogger, nagtanga ng pobreng vlogger. Pero mayaman yun kasi nagtrabaho yun. Saka parang may asawa yun na apam. Kung na, i-check ko nga yun yung pobreng vlogger. Ang sarap ng ulam ko, hindi ko, ganito ako guys, pag nasawa ako sa food na yung mga mantikaon, halimbawa, pag mayroong daing, yung dried fish, hinugasan ko, sinasabawan ko, lagyan ko ng bombay, ahos, yung mga lamas-lamas dyan, ang sarap na. Hindi ako problema sa ulam. Alam, unsa man yun? Yung star anise pala. May star anise sa bawa ko. Kaya pa masarap. Kasi sinugba nga ito nung Saturday, birthday kasi ng asawa ng anak ko. And then nagsugba sila ng bangos, nagsugba sila ng at saka tulingan. Yung bariles, hindi naubos kasi dalawa ang bangos na isang bariles nga malaki. Ngayon, hindi, kahit meron silang bisita guys, hindi pa rin naubos kasi bumili din ng singit akong kuan. Bumili sila ng chicken na na barbecue. Ano ba yan? Yung buo ng chicken, and then hindi siya naubos. Yun na nga, nilagay ko sa ref. Sabi ko, sayang man ito ibigay sa lahat sa aso. Sabi ko, lulutuin ko nga ito yun, sinabaw ko. Comment down below guys kung sino ang nakaka-relate dito. Siguro ang kumakain lang dito yung mga taga-probinsya, pero yung mga kuang talaga, mga hindi sanay yun, hindi talaga kumakain dito. Sabi nga ng kaibigan ko, classmate ko, kasi meron kaming GC sa classmate namin sa school. Sabi ko, kain tayo mga classmate. Sabi niya, oh, ang sarap eh, nag-send ako. Sabi niya, oh, ang sarap. Sabi ko, kumakain ka ba dito na pang mayaman man yung kinakain mo? Pero sabi niya, kasi yan taga sa amin. Pero ngayon, maganda na ang sitwasyon niya dahil yun na nga, nasa ibang bansa na siya. Tapos yung isa naman busy sa niya, ewan ko nga ba hindi sumasagot yung mga classmates namin. Minsan pag namimiss ko yung mga classmates namin yun. Namimiss ko. May magsagot naman. Minsan mag-isa kami, mag-usapan. Ano pa bang hahanapin natin dito na ulam? Ang sarap-sarap na dito guys. Kahit merong lechon dyan, lagay, ayoko nang kain ng lechon. Ito talaga. Masarap. So guys, today, by the way, update ko kayo kay Sky. Kay Gabin Sky, kasi since kasama ko naman si Sky sa vlog namin, si Sky, hindi ko lang sure ha,
Baka lang kasi hindi namin pinasummer, hindi kami nag-summer ngayon. Baka iba ang school niya, pero hindi pa ka sure ha. Pero yun na nga ang pinag-usapan namin dahil. Yun na nga, para kaming na ano sa, hindi ko rin naman masabi na paalisin yan kasi kawawa naman may binigyan ng trabaho tapos dahil lang kami. Kasi nalaman namin na si Sky, iba kasing nag-handle ni Sky. Hindi teacher. Kaya, siguro, iba na lang siguro nga school. Pero hindi pa ko sure ha. Nasasaktan din ako kasi si Sky, si Liam dyan naman nag-graduate. Sana masitol ito na. Naisip ko na, sasabihin, ano ba guys palagay nyo? Sasabihan ko yung management na sana hindi lagyan ng hindi teacher or hayaan na lang natin kasi nagkuha kasi sila na mag-assist ng teacher. Ngayon, akala namin na mag-assist lang ng teacher, yun pala. Kaya pala si Sky Dugay makalabas sa school. Hindi pala hindi si Sky, yung parang hindi ko masasabi, matagal kasi hindi nila inuuna. Tapos tinanong ko kay yung mismong teacher, hindi daw siya ang nag-handle kay Sky. Sabi ko, ganun ba? Yung sinabi ko sa anak ko, sabi ng anak ko, aba, ganun pala. Kung ganun, tayo na lang ang magturo, di ba? Yun, naubos ko guys ang ko. Yung kape ko kanina pa to, inubos ko. Ganun ako guys, pag mag-inom ako ng kape, hindi yung agad-agad ubusin ko. Magkape ako ngayon, maabutan na pala yun ng ilang oras. Yung, halimbawa, magkape ko, inom ko, maya-maya meron akong gagawin. Kasi hindi talaga dito sa bahay guys, hindi talaga ako higa ng higa. Gawa ako ng gawa kung anong gagawin ko dito. Pero priority ko talaga kung halimbawa, lalo na sila wala ngayon. Mamaya pa yun manguli. Kuan ka ng mag-upload ko muna. Sasabihin ko, upload ko muna pagkatapos mag-upload ako. Yun, parang mayroong frame, time frame ba na ito ang gagawin ko, tapos pagkatapos dito, ganito, ganyan, ganon. Kaya yun, hindi ko naubos, ngayon lang, siguro anong oras na pa is 6, alas 6 pasado na. Kanina ko siguro mga 4. Pero okay lang sa akin kasi nandito lang naman, hindi na maabugan, dito lang naman. Tsaka walang mga bata, mag-ano. Ayan guys, mayroon akong chicken, Mayroon akong chicken na nagluto yung anak ko kanina. Hindi ko kinain. Ayan. Tsaka ito. Nagluto sila. Iniisip ko, magawa ako ng sweet and sour ko. Pero naisip ko, wag na lang, yung itula ko na lang ang sinugba. Tinula ko na lang ang sinugba, gitula ko na lang ang sinugba para hindi na ako kakain guys, ganun ako pag kumain ako before 6, yun ang gusto kong kumain. Lalo na ngayon, yun parang
Parang napadami ang kanin ko. Yan, biro mo kanina. Ang napagising ko, nagsaing. Tatlong di ba? Alam niyo guys, yung rice cooker, tatlong agoy. Gihabwa di sa kong anak kay naglungag pud siya kay gidala nila sa pool. Tingnan mo guys, ang daming kanin. Hindi ko maubos ito. Ang dami. Pag hindi sila kumain, lumating ngayon sa aso na naman yan. Pero parang madami ra. Pero sige ra. Igisa ko na lang siguro na yan. Pero ayaw naman nila na pag kinabukasan nakakainin pa. Minsan sa gabi, pag marami kaming kanin sa umaga, igisa ko. Kumakain sila, pero kung mayroong mga sahog-sahog, pero kung gisa lang talaga, walang itlog, walang hotdog, yun, hindi sila kumakain. Kaya mapunta na naman yan sa aso. Igay ko na lang siguro to. Pero mamaya ko na lang to kasi baka kakain pa yung si Kuya, Liam. Yan. So guys, anong oras na ba? Ilang minutes na ba itong natin? Magbababay muna ako guys kasi maligo ako. And then alas 6 pasado na mayroon pa akong gagawin. And thank you so much guys sa pagsama niyo ako while nag-eating. And thank you sa mga panonood nyo, sa mga videos ko. Salamat po sa lahat. At once again, Tita Ching, Amping, nandiyan ka sa Cebu. Thank you so much. And then, sa mga nag-follow po sa akin, ayan, salamat po. Buong buhay ko nang pasalamat sa inyo. Kasi po, kung wala kayo, wala rin ako. Ako lang talaga. Thank you so much guys. Parang ako, matamlay ako ngayon, hindi gano ako talkative, no? Pero guys, sana mayroon akong lakas ngayon mag-live ako, no? Pero i-upload ko agad-agad. Thank you so much. Have a nice day. Sanjay, thank you so much Sanjay. And Sanjay Rawat, thank you so much. India, thank you so much for watching my videos. Thank you so much Canada. I love you Canada. I love you all. USA, thank you so much USA. Thank you so much. And the rest countries, thank you so much. Sa mga nanonood, patuloy kayo at mag-comment kayo para mapuntahan ko rin kayo. Ayan guys, alas 6 na pasado. Alam niyo guys kung sino ang pinapanood ko dito. Thank you so much. Bye-bye. Have a nice day.